Bakit pinayagan ito ng Vatican na ang relihiyosong prosesyon ng pagsamba sa ahas sa loob mismo ng Vatican? Paano ang mga pagano at Kristiyanong mga panalangin ay ginagawa sa magkaparehong lugar? Ito ba'y pagsasabuatan o sadyang idinisenyo na upang luwalhatiin ang matandang ahas na siyang Diablo? Ayon sa Apokalipsis 12:9, inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Hindi ba ito'y nakakaiba? Bakit ang Papal Audience Hall sa Vatican ay dinisenyo sa hugis ng isang higanting ahas? Bakit ang disenyo ng istruktura para sa pinakamakapangyarihang institusyon Kristiyano sa buong mundo ay kahawig sa nilalang na sumisimbolo sa kasamaan? Panuurin natin itong mahabang prosesyon, which is medyo normal ito sa isang interfaith gatherings. Ngunit ang nakakaiba dito ay makikita mo ang isang ahas na nangunguna sa mga sayaw at awit. Diba? Prosesyon ng ahas. Kung ganun, mayroong isang prosesyon ng ahas sa Vatican. Pansinin mo ang isang grupo ay may dalang krus at sa kabilang panig naman ay dala ang simbolo ng Hinduismo. Itinataas nila ang simbolo ng cross sa isang panig at nandun din ang simbolo ng Budismo at ang banner ng iba pang mga relihiyon. Ito ba'y hudyat ng paghahayag ni Leo ng ecumenical? Magbasa nga muna tayo ng mga komento mula sa social media. Gaya nito: I'm not even Catholic and I find this revolving upon watching the snake procession. How can you pray to different gods in the same space? Make absolutely no sense. As an Indian Catholic who has Hindu relatives, what did I just see? That wasn't just a candle. It's the lamp lit during the Deep of Valley, a Hindu festival which celebrates their god as the light. Barbara Halley says, how appropriate a snake dance in the building that looks like a snake, with a demonic sculpture thing in the front. Ang audience hall ng Papa sa Vatican ay sadyang idinisenyo upang magmukhang isang ahas. Ang labas ay hugis ulo ng ahas. Ang dalawang malaking bintana ay ang mga mata nito. Ang bubong ay ang kaliskis nito. Kapag ang Papa ay nasa loob at nagsasalita mula sa entablado, siya ay nasa bibig ng serpente sa pagitan ng mga pangil nito. Alam nyo ba, mga mahal kong kaibigan, ang mga ahas ay nandyan palagi sa mga pangunahing paganong relihiyon. Ang Roman bat sa England, pansinin mo ang simbolo ng ahas. Ang ahas ang kanilang tagapagbibigay buhay. Makikita mo rin ito sa Egypt. Makikita mo rin ito sa mga Hinduismo. At kahit saan, ito ay ang pinakakilalang simbolo doon. Makikita mo ang Hydra doon kahit saan. Makikita mo ba ito sa Katolisismo? Opo. At ang pangunahing crest sa Vatican ay nandyan ang serpent na siyang dragon, ang matandang ahas sa mundo na makikita ang
simbolismo sa Bernini Canopy sa Roma. At nakakatuwa din po, ang St. Paul Cathedral, na kung tawagin nila ay isang protestante na katedral, ay ganap na itinayo muli at may duplicate ng canopy ng Bernini sa loob nito. Ito ang kahulugan, mga kaibigan. Ang ibig sabihin ng vatis ay manghuhula at ang can ay ahas. Kaya ang salitang Vatican ay nangangahulugan ng mapanghulang ahas at ito ay pagsamba sa dragon. Kung kaya sinasabi ng Biblia na ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang trono at kapangyarihan at ang dakilang otoridad, ito ay hindi pagkakataon lamang na ang Vatican ay siyang mapanghulang ahas. Ang bronze sculpture na ito ay nangangahulugan ng muling pagkabuhay. Dahil sa teoryang ito, ang ahas ay nananatili sa Fassini bilang napakalaking bronze sculpture, bilang muling pagkabuhay na itinayo noong 1977. Ang likhang sining na ito na may 66 talampakan, 666, na inilarawan nila kay Kristo na bumabangon dahil sa kaguluhang nuklear noong ika-20 siglo. Isang makapangyarihang komentaryo ng pananampalataya na bumangon sa panahon ng atomika. Maraming mga nababahalang mga bisita sa sinasabing koleksyon ng imahe. Mga kaibigan, kapag sinusubukan mong i-photoshop at subukan mong ilarawan ang likhang sining ng muling pagkabuhay na ito, narito ang ating malalaman. Narito ang larawan at maingat nating hatiin ito sa gitna. At pagkatapos na ito'y mahati ng pahalang, dito ay malalarawan mo ang kakaibang mukha ng isang reptile. At sa kabilang panig naman kung saan natin sisimulan ang paghati, paglalapat ng kahati nito sa kanang bahagi ng dahan-dahan, ay ilalantad ang isang ahas na nakatayo na may pagluluwalhati. Ang mga simbolismong ito ay may kabuluhan kung tinitingnan sa isang propetikong lente. Sa harap mo ay ang larawan ng Anunnaki, isang uri ng mga Diyos sa panahon ng sinaunang Mesopotamian pantheon, at sa kanilang mga kamay ay may isang simbolo ng pine cone na laging nakaharap sa unahan. Ang mga pine cones ay kumakatawan sa karunungan, at ang pagtulak ng hawak na pine cone pasulong ay kumakatawan sa pagpasa ng karunungan ng mga paganong Diyos at mga pagsamba. At itong occultic third eye ay matatagpuan mo rin sa Freemasonry. Ang pine cone ay makikita mo sa lahat ng mga pangunahing paganong mga relihiyon. Nandoon din ang pine cone sa Ehiptong pagsamba, sa pagsambang Hinduismo, at sa marami pang ibang mga pagsambang pagano. Ang pine cone ay kumakatawan sa isang mas mataas na karunungan at paganong mga paniniwala. Kahit sa Vatican ay makikita mo ang pinakamalaking pine cone sa mundo. Ang hindi napapatid na tanikala ng paganong pagsamba ay dumadaan sa Vatican at doon din nagtatapos. Ang lahat ng ito ay perpektong kahulugan. Kaya lamang nito kung bakit ang Vatican ay may araw sa gitna ng obelisk. Ang kanilang mga patay na santo ay mayroon ding mga sandis sa kanilang mga ulo. Ang Eucharistic sunburst at ang tatak ng kanilang otoridad ay ang araw ng linggo, ang araw ng mga araw. Sinabi ni C.F. Thomas, siyempre,
Inaangkin ng simbahang Katoliko na ang pagbabago ay kanyang gawa at ang gawa nito ay ang tatak ng kanyang ecclesiastical na kapangyarihan at otoridad sa mga bagay na panrelihiyon. Mga mahal kong kaibigan, sinasabi sa Biblia na ang pagkatakot sa Diyos ay ang simula ng karunungan. At ang pagkatakot sa Diyos ay ang pagkapuot sa kasamaan. Kawikaan 8:13, at nagmamahal sa mabuti. Ayon sa Amos 5:15. Kaibigan ko, ang pagkatakot sa Diyos ay hindi isang matinding pagkasindak, kundi malalim na paggalang sa kanyang kabanalan, kapangyarihan at otoridad, na ito'y humahantong sa pagsunod sa kanyang mga kautusan na pinagmulan ng mataas na karunungan at pagmamahal sa kanya. Dahil sinabi ni Jesus, kung iniibig mo ako, tutuparin mo ang aking mga utos. Ayon sa Juan 14:15. Salamat mga mahal kong kaibigan. Maari po bang pakishare sa lahat ang napapanahong videong ito? Patuloy lang tayo mag-aral at magbahagi ng katotohanan na nagmula sa Biblia. Hanggang sa susunod ng ating pag-aaral dito sa channel ng BBC para sa mga kasaysayan, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.